Na-experience nyo ba to sa inyong motor na halos parang blade na yung lagarin ng inyong sprocket? At kung oo, babala po, huwag nyo po itong tutularan. Dahil may tendency po na magkaroon kayo ng aberya, maaari po kayong maputulan ng kadena. So tara mga tol, samahan nyo ako paano palitan at paano remedyohan itong kadena ng aking motor. So mga tol, simulan natin po itong video kung ano po yung mga nasangi o naging dahilan kung bakit po naging manipis yung mga talim ng aking sprocket, dahil po yan sa aking rubber damper na may mga clearance na, kaya kailangan na po siyang palitan. Dahil pag nagkaroon po ng clearance yung ating mga rubber damper, may tendency po na kumawag-kawag o lumuwag o tumalon yung ating mga kadena, katulad po nito. So mga tol, palitan na natin yan. So ilalagay ko na lang po sa description box ko yung pyesa, kung saan ko po binili itong rubber damper at yung chain, sprocket kit, at isang set po yan. Makikita niyo po yan sa description box po para papunta po kayo doon sa seller o sa pagbibilan ng ating mga pyesa na gagamitin ngayong araw na ito. Ang pagkakaalam ko po at pagkakabasa ko sa description nitong rubber damper is applicable po ito sa mga Rusi, Motorstar, Simbonus, Wave 100. Maging mapanuri po at mag-review rin po at magbasa po tayo ng mga comments sa ating mga binibiling mga pyesa sa mga Shopee or Lazada para hindi po tayo magkaroon ng hindi tamang pyesa na mabibili sa mga seller. At ganon din po sa pagbili nyo po ng sprocket set, at baka ho hindi po magtama dun sa tamang butas o tamang tornilyuhan ng inyong hub at hindi usukat, sayang lang po yung inyong pera na ipo-purchase sa inyong bibilin sa mga seller. At dito po sa video ito, makikita nyo po yung talim ng ating sprocket na sobrang nipis na po at hindi na po, at may tendency po itong tumalon o sirain yung kadena ng ating motor. So kailangan po talaga natin yung palitan na, at ito po yung ating ipapalit na sprocket. So kung makikita nyo po yung diferensya, napakakapal po ng pinakangipin punta dun sa luma. So huwag nyo na pong paabuti ng ganyan yung inyong sprocket. So palitan na po natin siya. So sa pagtanggal naman po, may 4 na tornilyo lang po yan, at tatanggalin po natin, ibubuka po natin yung pinaka-lock niya, yung pinaka-washer lang po na nakatakip sa ating tornilyo. Saka po natin yan bubuksan ng llave gamit ang 12mm. At pag natanggal na po natin yung luma, ikabit na po natin yung bagong plate o sprocket ng ating hub. At siguraduhin po natin na nasa tamang butas yung lagayan ng tornilyo. At pag nailagay na po natin yung tornilyo, pagkahigpit po natin is siguraduhin po natin na lapat yung kanyang sprocket dun sa hub nakakabitan, dahil pagka hindi po yan lapat at pag nanakbo na, may tendency po na muwag yung tornilyo na inyong ilalagay. Siguraduhin po natin na lapat na po yung sprocket dun sa hub para di po magka-problema. So unahin natin po yung main gear sprocket na ang sukat po is 14 feet, and then isusunod natin yung pinaka-sprocket na 34 feet naman po, and then 420 po yung kadena, yung lapad ng kadena natin. So suma total ang size po ng ating sprocket chain set is 420 by 14 by 34 feet. Sa pagkabit naman po ng lock ng kadena is meron po siyang space washer, and then lastly po yung pinaka-lock niya na ipupush lang po dun sa pinakadalawang ulo ng kadena, and then gamit po yung long nose. Yan, ipupush lang po yan pa kanan para mag-lock siya. Then ganoon lang. And then doon naman sa bagong kabit natin na sprocket is medyo i-push po natin siya doon sa hub para lumapat po doon sa ating rubber damper para hindi po magkaroon ng clearance. And then saka po natin ilagay na po doon sa ating kabitan. So bali ganun lang po kasimple o paano magpalit ng ating chain set sprocket. So para po sa mga baguhan, so sana po masundan nyo po itong aking video para po din sa gustong mag-DIY. So hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po suportahan nyo po yung aking YouTube channel ng Buhay Driver Joe TV. So good luck po sa inyo lahat at mabuhay po tayo.